Grabe na naman yung reminder ng Lord. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka sa Diyos at mapapanatag ka. Grabe. Minsan kasi ang hirap mabuhay kapag lagi mong iniisip yung sinasabi ng iba. Natatakot ka ma-judge, natatakot ka mapagtawanan or iwanan. Pero na-remind na naman tayo ng salita ng Diyos na ang takot sa tao ay parang bitag. Nakakulong ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, doon ka nagkakaroon ng tunay na kapayapaan at seguridad. Kasi ang opinyon ng tao, paiba-iba yan. Pero ang pag-ibig at pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya huwag mong hayaan na yung takot sa tao ang humadlang sa'yo. Okay? Ang mahalaga po lagi ay yung pagsunod at pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil sa Kanya may kapanatagan. Sa Kanya may tunay na kalayaan. Ma-apply natin yan sa tunay na buhay. Lalo na kung tinatawag ka ng Diyos na magsalita ng katotohanan sa social media man yan, sa kung anong platform ang meron ka, or kung saang mission field ka nilagay ng Panginoon. Diba? I-share yung gospel. Huwag kang matakot kung hindi ka tanggapin ng lahat. Kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos na hindi gusto ng mga tao, piliin mo pa rin siya. Tandaan mo, mas mahalaga ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa palakpak ng tao. Kasi if you live for people's approval, you'll always be restless. But if you live for God's approval, you'll always be at peace. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. If you are a true follower of Christ, yung persecution, yung tribulation, or even hatred sa ibang tao, i-expect mo na yan. Si Jesus nga na perpekto, galit na galit sa kanya yung mga tao. Tayo pa kaya? Always remember, you can do all things through Christ who strengthens you. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa lakas mo. At laging tandaan, only what's done for Christ will last. Patuloy lang kapatid. God bless you.